time to chill as we serve you pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise Tan. And I'm Lord Rivera. This is the show where things are out of sight. This is Afternoon Delight. Okay, today is Tuesday, the 4th of June. At ang tanong, syempre, to start off the day, the start of the show, kamusta po kayong lahat? Naka-recover na ba from the weekend? Monday, always a slow day. Weekend? Tuesday ngayon din. Oo nga. Kasi di ba minsan, kapag pagdating ng Monday, hindi ka pa naka-recover from the weekend kasi feeling mo parang bitin na bitin. Talaga? Ngayon ko lang narinig yan. Anyway, Denise Tan. Oh. Okay, kamusta kayo? Ako lang ba ang init? Mainit. Kagabi lalo na. Ang init. Naglakad lang ako galing parking. Which is, hindi nga ako naglakad kasi nag-elevator lang ako. Nakapula ka kasi Pawis kaya na siguro pawis ako. mainit. Red. Lady in red. Mhm. Pero hindi kasing mapula ba to? Hindi eh. Hindi. Uy, gusto mo ba to? Ang ating delight of the day ay Bucci. Bucci. Oo, gusto ko yan. Ano bang kwento ng Bucci na to? Hindi ko to na Ano nga hindi ba? ko siya masyado na-research, Denise eh. Ay, Nung lumalaki ako, hindi ko siya masyadong fairly recent ko lang siyang nasakyan, Appreciate. naintindihan. Oo. Noong nilagyan nila ng mga salted egg sa loob at iba-iba mga flavors. Okay. Ako gusto ko yung ganito, yung munggo Plain. lang. Oo. Ah. Anong munggo? Ay, yung, di ba red bean yan? Sa loob. Yes, sa loob. Okay. Pero, yung nasa labas siya ay sesame seeds. Mm-hmm. Okay, ang Bucci ay gawa sa anem. Ay my God. Hindi ba to ano? Glutinous rice ba ito? Yeah, parang. Bango. Ito binibenta ng Chinese fast food. Maybe. Hindi tayo masyadong ano, no? Hindi confirm ko anong tatak. Siyempre, kinamay ko. Pampadagdag ratings yan, Denise. Ngayon, pag kinain mo ng mabagal, mas mataas ang ratings natin. Try natin sa'yo. Sa akin hindi. Feeling Basta ko- luwatingnan. Feeling ko naman mag-viral din. Gusto mo gano'n mo na lang sa bibig mo. Happy weekend. Practice lang po. Nako, Tuesday, ang dami nangyayari ngayon. Oo. Ito pag-usapan na nga natin yung mga nangyari specifically on social media. Yan po ang mga pinag-uusapan. Unang-una on onesports.com. Alas Pilipinas suffer heartbreak to Bahrain in AVC Challenge Cup. Bid farewell to title dreams. So alam naman natin na it was a challenging first game para dito sa Alas Pilipinas. Una kasi nilang kinalaban is number 32, China, or ranked number 32 na China. So they really had a sense of urgency coming into that matchup against Bahrain. Pero ito kasing Bahrain, talagang ang bigat din na kalaban. They were the silver medalist in last year's edition of the Challenge Cup. Now, they were at a deadlock, actually, no? Muntik makahabol dito ang Pilipinas, but then again, at a 2-0 advantage na dito ang Bahrain. And then 22-18 is when Bahrain, ayan, within a side, brewed and solid blend offense-defense, decisive third set to seize 22-18 lead. Denise, paglilinaw lang, both the men's and women's volleyball team ay alas din ang pangalan. Correct, oo. So, to distinguish between the two, alas men's, alas women's, gano'n lang kasi. Oo, parang ganun na lang. Pero hindi hindi official. Pero parang sa kumbaga sa basketball, we have the Gilas team and then we have the Gilas women. Parang ganun. Okay. Lang yung comparison. So, pag nilagyan mo ng alas women's, by default ba alas pang lalaki agad? Not necessarily, pero Alas Pilipinas din kasi yung tawag sa kanila. When we introduced them about 2 weeks ago, yun lang talaga yung pinanindigan muna, no? Alas Sa akin, Pilipinas. Oh. Alas Pilipinas, yung women's. Yung alas men's, kasi at least nag-third place yung women's team. Pero okay, ano ang make-up ng team ng alas men's? Ito ba ay kagaya din ng sa women's sa parang 8 times na nag-practice o mas matagal silang magkakasama? Generally speaking, parang mas madami sa men's division or sa men's team natin yung mas familiar with each other.
A lot of them have seen action also for the national team in the past couple of years. Nandiyan sila Marquez Espejo, of course. So, I would say na comparing just the men's and women's team, mas madaming beses nakapag-ensayo itong men's team. But also, since parehas lang naman ng time na rin-release yung lineup, maiksi lang din ang kanilang Pero time. ito ay bagong lineup din o medyo Tweak na rin? tweak. I see. Pero kasi, the men's team of the Philippines, syempre hindi naman natin completely gustong baguhin lahat. We have to remember, they did get a feat not so long ago, noong 2019 sa SEA Games, saka silver medal yung Pilipinas. SEA Games. SEA Games. Ngayon, sino ang pinakasiga ba sa volleyball sa Asia at sa buong mundo? Mga number one. Nako, it's hard to tell kasi napakaraming napakaraming liga. We are gonna be having the VNL also very soon dito sa Pilipinas. So iba-ibang liga, iba-ibang Ano yung VLL? VNL, Volleyball Nations League. Pero of course, steady contenders yan. Bahrain, isa na dyan, China. Even if it's not Asia in general, Thailand, especially for the women's team kasi nagko-compete sila. Yung iba nga, naging Olympians pa. Sa Asia, well, sinong reigning AVL champion ba? Last year? AVC. AVC. We have to double check, no? Pero ang alam ko kasi it's Bahrain nga. Silipin natin ako ma-look up natin mabilis. AVC. So natapat tayo sa siga talaga. Oo. Yun ang mahirap doon kasi ang bigat din ng una nating nakalaban, which is China, ranked 32nd. Ito. Ang China? Ito Asian Challenge Cup. Ang panalo, Thailand. Sabi sa yon lakas ng Thailand. AVC. AVC. Ano yung AVL? Iba pa yun, syempre, of course. AVL? Baka napaghalo ko yung PVL. PVL, PVL. So, Thailand ang champion last year. Yes, kasama ng Bahrain and then South Korea. Okay, so according sa report, sino-sino magrarambulan for podium finish? Wala pa kasi ito nga ay second game pa lang to ng Pilipinas. They just started. Nauna yung women's team here in the Philippines. Tapos the following week yung sa men's team naman. Okay, bakit hindi sa Pilipinas din ginanap tong AVC Challenge Cup for men? Iba-iba talaga yung venue eh. For different leagues usually may bid yan or ina-endorse yan kung sino yung mag-host for that particular year. Denise, tulungan mo ako ha. Okay. Ano ang ibig sabihin ng cap by an off-the-block hit from what is an off-the-block hit? Off-the-block hit, it means meron kang attack, either a spike or a push or off-speed hit, kung ano man yung napili, napapadaanin sa kamay ng blockers. Kumbaga, hindi tinarget yung floor, hindi outside. Pero bago nakapuntos, tumama muna sa block. Off the block. Okay. Kala ko, I'm still Jenny from the block, mga ganyan. So, yung defensive position pala ng kamay. I see. I'm learning something new every day. Ayan. Yan. So, Cross-court attack. And what is a cross-court attack? cross-court attack is basically when you attack diagonally from where you are, from the opposite side of the court ko. So, kung nasa left side ka ng court, ang atake mo papuntang kanan. Kung nasa kanan ka, pakaliwa naman yung atake mo. Bakit? Ano ba yung normal? Diretso lang? No, we call that down the line kasi meron kang sidelines. Pero, okay. Okay. Sa table tennis may ganun din eh. Of course, dadali mo siya doon sa hindi mababalik ng kalaban. Kasi mag-isa lang yung kalaban doon or dalawa, 'di ba? Ito kasi anim. So talagang may different different angles of attacks. At yung mga ganon, yung mga diagonal, yun yung mga gugulong, yung tawag doon, Dive. yung post yung maliit na player. Libero. Yun ang ginagawa ng mga libero. Tama ba? Usually, well, a lot of players would have to defend the floor. Pero yung defense specialist, yun nga, yung libero, yung tinutukoy mo. Libero. Yes. Alright. Ito, pag-usapan naman natin what is on Philstar Life. Formally allows X-rated content on the platform. So, alam naman natin, X, formerly known as Twitter,
Matagal naman na yan na meron talagang sumusulpot o pakalat-kalat some form of adult content. Talaga? But now, yes, meron. They haven't formally banned the, what do you call that? The content, kung videos or pictures, unlike, let's say, sa Facebook or sa Instagram where they blur it o kaya yung tinatanggal nila yung post. Pero ito kasi, kumbaga, parang formality lang na allowed na talaga. My God, I'm so shocked, Denise. Oo. As long as consensual daw the parties involved dun sa content. Per parties, you meaning the performers. Kung sino man o ano man yung nandoon. Okay, so pero paano naman mapoprotektahan halimbawa yung access ito? Exactly. Hindi kaya pang mga bata ay magse-search lang kunyari ng mga paborito nilang mga Ayun na nga, art film actors at para makikita nila halimbawa Stormy Daniels. Oh. Pag-aaralan nila yung filmography ni Stormy Daniels. Hindi, tsaka yan nga yung isang concern, no? Especially because it's not like may verifying process when you make an account Kasabagay. on X, di ba? Hindi ka naman hihinga ng ID where they see you have to prove you're of legal age and all that. So tatanungin ka rin, Oh. are you 18? You say the truth? Ayun na nga, di ba? Yes, I'm Kung 18. ikaw ay may mabalak na mga silipin, yes talaga ang sagot mo doon. Pero pwede mo rin i-filter yung account mo na huwag kang pakitaan ng mga ganong contents. Parang ginagawa ko. Okay. At kung sa parents, kung meron mga minors, pwede nilang, di ba, i-set yung settings. Correct. Nako, si Elon Musk, naghahanap ng, alam mo na talaga, ang magnet ng controversy, si paring Elon lagi. At yung ex na yan ay talagang, talagang being true to its name. Saktong on brand, kumbaga. On brand. Oh, eto. Hindi siya nagsisinungaling, ibig sabihin. Ito, pag-usapan naman natin ang ito, PhilStar pa din to, no? Oo. Ayan. May mga gumraduate sa Negros. Yes. Okay. At, surprise, surprise, may mga nakakuha ng ating mga atensyon. Hindi dahil sa mga matataas sa grado nila, hindi for their scholastic performance or academic excellence, kundi Sa kanilang mga unique names. So, meron tayong graduates na ang pangalan ay Kemi Ruth o Kemi Ruth. Yan, may makakalintulan H mo. naman in fairness. Kemi Ruth. Kemi Ruth Jimenez and si Nicki Minaj Montes. Mukha namang hindi fan ng super bass itong mami ni mga magulang ni Nicki Minaj. I wonder, no, kung kasama kaya yun sa mga special talents nila. Imagine mo you're born with the name Nicki Minaj. At least yung Nicki Minaj, siguro balang araw in the evolution of her career, magmomorph yan into siguro a respectable R&B soul singer. Ay, si Kemi Ruth. Si Kemi Ruth, medyo mahirap, komplikado ipaliwanag siguro. Baka malay mo, next Von Belisario yun yung name brand niya. Kemi Ruth. Ay, June ngayon, Denise, hindi ka nagpipigeonhole dapat ng mga tao. Pero malay mo, ang tatay na si Kemi, mami niya si Ruth, at nung pinagsama, malay mo walang kinalaman sa gay lingo yung pangalang Kemi Ruth. Pero ano nga ba talaga ibig sabihin ng Kemi Ruth, Denise? Kemi Ruth. Ano nga ba ibig sabihin ng Kemi Ruth? Hindi ba ano lang yon, parang chika? Joke lang, ganon. Ang alam ko Keme. parang ano siya, parang siyang ellipsis, to fill in the blanks for something na either tinatamad ka hanapin yung Meaning, precise okay. word for that. Alam ba, ay ubusin mo na yan yung mga seeds doon tsaka yung mga kemerut. Parang ganun ba yun? Use Pwede. kemerut in Actually, a sentence. pwede. Pwede siya, pero pwede rin na pwede rin na joke. Like? Like, kunyari, may sasabihin ka, tapos, Keme. Iba yung kemerut. Para bang ano yun? Ching, charing. Mayroong Diyos. bumubulong sa akin, Keme Ruth daw is parang kineso. Ano yung kineme? Kineme. Naguguluhan din ako. Meron Lahat pa ba? ng ito, tatalakayin natin pagdating ng Agosto, buwan ng wika. Tandaan Kineso. Kineso and Keme Ruth. Ang kineso ay, Hindi ko rin alam, binulong lang eh. pwede ba natin patawag yung mga bumubulong sa iyong... Please define Oo. kineso. Pero anyway, Kemi Ruth Jimenez and Nicki Minaj Montes along with
mga pangalan nila, no? Aneska Nice. Ay, lakihan natin. Na ibig sabihin, congratulations sa inyo. Yan ang ibig natin sabihin. Okay. Ang names natin, do they define our fate? Pwede. Pwede mo sabihin kasi the first act of creation is naming. Diba? So, may isang reporter ng pangalan na Robert Jaworski, parang Aventado, parang gano'n. Maraming ganyan na mga pangalan. Oo. At, Tsaka yung pinagko-combine at sinabi mo, totoo naman. uso yan. Parang mga Jomar, Jejomar. Yung Lord, yan binigay ng nanay ko sa akin pangalan. L-O-U-R-D. So parang Lourdes. Na tinanggal mo yung E-S. So walang E-S yung pangalan. Ikaw ba meron ka mga nakikilala na same name mo? May Ever? na-meet ako, may isa. My God. Pwede ko ba ikwento ito? May oras pa ba? Hindi, wala pa namang sumisita. Hindi, kasi may party noon. Si Gretchen Barreto, may isang basta lumapit sa akin. Oh, your Lord. Bilang ala. Oh, your Lord, I love your work. Wow, sabi ko talaga. Babasa pala ito ng tula, mga ganyan. Loob-loob ko. Tapos maya, so, when's your next shoot? Shoot. Tapos parang awkward silence hanggang buti na lang maingay yung lugar. Akala niya ako yung hairstylist or makeup artist Yeah. named Lord na ang apelido ay Ramos. It's exact same name. Na hindi niya kilala. Hindi, kilala niya. Yan, well, the face. baka yung pangalan. Pangalan, oo. By reputation. So, sikat sa mundo ng makeup. Okay, so how did you get out of that conversation? Siya na lang yung umalis. Oo. Kasi parang mas awkward sa kanya. Okay. Oo. Tsaka I'm sure hindi na ako maalala. I love your work! Sana magkaroon din ako ng kakilala sa mundo ng boxing. Oo. Ay, hanap tayo. MMA, Sige. oo. Pero, ang galing na pang ito, Iago, Shakespearean. Oo. So, May nakikita ka pa ba? sorry ha, pero okay, yan man ay Kemi Ruth, yan man ay Nicki Minaj. Medyo anticlimactic na yan pag nanggaling na tayo sa mga pangalang tulad ng Ano? mga interview natin dati. Yung mga hango sa mga iba-ibang klase ng pasta. Yes, macaroni, Spaghetti. Spaghetti. May truly pa, si Sincerely. Pleased to meet you. Ano mga pangalan na ulit yun? Yung magkakapatid, si Spaghetti 88, Macaroni 89. Tama ba? Tapos, Sincerely Yours. Nickname Truly. True. Tapos yung mga anak ni Spaghetti, Cheese Pimiento, yun yung naalala ko. Ano yung pangalan? Yung mga keso. Pero in-interview natin ang pangalan. Ang nickname niya is Truly, pero Sincerely Yours ang pangalan niya. Ganda. I believe Sincerely Yours 95, parang gano'n. Ako, pag nagkaanak ako, gusto ko tawagin Bong. Yung mga ganyan lang. Bakit? Para simple lang at common. Ayoko nang stand out. Gusto ko yung mga works, yung ginagawa niya mag-stand out. Oh, makes Saka sense. lipunan. Di ba? Ah. Anong name mo? Bong. Mga ganyan. Or B-boy. Mga ganyan kasimple lang. Tapos ka na? Tapos, naiintindihan ko naman. Siguro, yung mga meet niya, kaya makatuluyan niya sa kanyang love life, hindi rin mahirapan. Pag-spell. What's the name of your boyfriend? Bong. Bong. Diba? Bong. Kaso, baka magaling ka magbudots pag gano'n ang pangalan mo. Okay, isa rin sa pinag-uusapan ngayon ang dumaraming magkasintahan na nagpapakasal sa judge, sa huwes. May paliwanag ang isang eksperto sa 1PH sa programang Sa Totoo Lang. Panoorin natin. Well, based dun po sa trend, no, binalikan ko nga po yung datos natin from 2018 to 2022. Talagang ever since ay talagang tumaas na po yung
yung civil wedding, which accounts more than 40% na, no? So, nakikita na natin yung behavior ng ating mga kababayan towards yung marriage, which is nag-shift na siya from dati po na yung mga datos natin ay piniprefer yung religious rights, ay ngayon po ay karamihan sa mga kababayan natin ay nagpapaksal na po sa civil wedding. Trend na talaga siya. Mas Tuloy-tuloy practical na. at yun nga, siguro dahil sa konti lang yung mga preparations and of course yung gastos, no, sa pagpapakasal. Bakit parang ang lulungkot yung Chiki at Masi? Oo. Kinakausap na yun. Naghahanap lang naman ng explanation. Oh, may sinasabi ka kanina habang mas dumarami ang nagpapahuwes, ang iyong teorya ay Mahal ang ang magpakasal. Kasi unang-una kung hindi. Kung ang plano mong kasal sa loob ng simbahan para lang sa'yo at sa iyong pamilya, pwedeng ang babayaran mo lang is yung simbahan mismo, kung ano yung susuot mo, pwede ka naman mag-ulit ng damit kung meron kang puting damit o kung ano man. ano mag-ulit ng damit? No, Sa dress, kasal mo simple dati? white. Hindi, kunyari meron ka na existing white Hindi dress. mo kailangan ng gown. Hindi mo kailangan ng bumili ng panibago. So, pwede naman siyang minimal. Pero ang common practice kasi sa atin dito is yung ikakasal ka ng either it be a church wedding, garden, beach, whatever, may kasamang party at isa yun sa nagpapamahal. Hindi lang yon, yung reception ang nagpapamahal. Ayun na nga yung party, yung reception. Saka yung same day edit. Oo. No, di ba? Ang mahal kaya ng Tapos yung ng sasabayan na photo lang ng video. kantang I will run away. Tapos may mga Classic. Oo. Tapos may drone shot. Laging may drone shot sa mga same day edit videos. Yun ang nagpapamahal. Pwedeng wala na yun. Oo, pwede naman talaga to keep it at a minimal. Pero again, alam din naman natin na depende yan kung anong klaseng simbahan or mga chapels. Meron din talagang fee, may small fee na binabayaran. Hindi lang yun. Wedding coordinators pa kasi ayaw mo ma-stress. Hindi, pero kung kung wala ka namang reception, kung kayo lang, and simple lang, pwedeng wala Hindi na. papayag nanay mo niyan, Denise. Nanay, take note. Lahat yan. Anak, ano na lang sasabihin la tita ano mo? Okay, may hindi ka inimbita ang isang tita. Ayaw ni mami yan. Sabihin, si Maring ganyan, nako, malaki yung utang na loob natin doon. Pero alam mo, ang hindi na, kasi I had experience ng event coordination. Ang lagi namin napapansin. Ikaw, nagko-coordinate? Before, meron kaming pinapatakbo dati. Wow. Ang hindi na-realize ng maraming tao, and even by the couple na nagpapakasal, sobrang nakakapagod pag sobrang dami mong bisita. Siyempre, yan ang gusto ni mami. Namapagod ka. Alam mo, mga Namahagard ka. Lahat ng reception, 80% yan mga bisita ni mami. Tandaan nyo yan. Mahagard ka sa sarili mong kasal. Alam mo, gusto ko lagi, nakikita sa mga reception, alam mo yung lalo na sa mga Chinese restaurant, yun nando ka sa may Lazy Susan table. Oh, ay, gusto ko yun. Yung awkward, yung hindi mo kilala yung mga nasa table. So, makikita mo yung mga magkakatabing table, kain sila na kain kasi may ingay, magkakilala lahat. Yung table nyo, awkward kasi hindi kayo magkakilala, di ba? So dadating na yung food, punong-puno na yung, tapos yung umiikot yung Lazy Susan, tapos awkward kasi gusto mong kumain na pero nahihiya ka ba mag-make ng first move. So yung kabila rin nahihiya din. Tsaka ang hirap makipag-ano doon. Oo, so eto na. Okay, so finally nag-decide ka na, bahala na kayo. Pag ganun mo, sabay kayo ng mama sa kabila. Tapos awkward din na. Ikaw na po. Sige, ikaw na. Tapos lalagpasan ka na noon paulit-ulit. Ang dami nang umikot na yon kasi pinagbigyan mo na lahat. O basta ito, tandaan nyo, pag nakita nyo yung table na hindi pa ubos yung pagkain, hindi magkakakilala yung tao doon sa table na yon. Actually. Kumbaga, in short, hindi kayo planned guest list. Ay, ganun. Oo, kaya nilagay kayo doon sa mga and others. And others. Yung mga extras, ganun. Pero mas maganda yung ganun kasi madali tumakas. Actually, hindi masyadong nahalata. Okay, pero dahil pinag-uusapan natin yan, pag-usapan natin ang isang couple at mukhang masaya. Itong si Coco Martin at Julia Montes, ang latest sa kanila at iba pang showbiz balita mula kay News 5 correspondent MJ Marfori. Spotted sina Coco Martin at Julia Montes sa kanilang Spain trip.
Ibinahagi yan ng businesswoman na si Pinky Tobiano sa mga photo nila sa lounge at sa airplano. Bumiyahe ang dalawa dahil nalalapit nang magsimula ang taping ng new drama series sa pagbibidahan ni Julia. Napapanood naman si Coco sa TV5 Primetime sa kanyang hit serye na FPJ's Batang Quiapo. Marami ang nanghinaya sa pag-resign ni Miss Charm 2024 Krishna Gravides. Sinabi ng Baguio Beauty na hindi na siya sasali pa sa Charm International sa Vietnam. Nagpapasalamat naman si Krishna sa suporta ng kanyang fans at maging sa Miss Universe Philippines na siyang may hawak ng local franchise. 2023 pa nang mapanalunan ni Krishna ang crown. Pero until now, hindi pa sumasabak sa kanyang international pageant. Kapansin-pansin ang sinabi ng beauty queen na she will embark on a new chapter. At yun na nga, kasama na pala si Krishna sa mga kandidata ng Miss World 2024 bilang kinatawan ng Baguio City. Proud daddy naman si Patrick Garcia sa kanyang daughter na si Michelle Celeste. Kasama kasi ang kanyang anak sa mga nag-backup dancer sa K-pop superstar na si IU. Sinabi nga ng aktor na simula pa lang ito ng journey ng kanyang 11-year-old daughter. Uploaded sa Instagram ni Patrick ang paghataw ng kanyang anak. Parang masarap umorder ng Chinese-style fried chicken. Oo nga eh. Ako doon sa fried rice ako natakam yung minention. Tama, yung fried rice na gusto mong mag-uwi, ano? Gusto mong mag-uwi. Kung meron nun dito, nag-uwi na ako sigurado. Hindi kasi, may term sila dyan, mag-Sharon Cuneta. Grabe, no? Oo. Verb na siya. Oh, true. Sharon Cuneta mo na yung kanin na yan. Oo, pero yun ang maganda ron. Again, pag yung medyo lumamig na yung sebo, Ah. konting-konti lang. Malasa Doon lumalabas yung lasa Yun na ng nga Chinese food. Sige, Oo, mamaya pag-usapan natin kung anong orderin natin for late lunch. Ay, ito pa. Inabot mo ba yon? Yung sa labas, yung pupicturean ka, tapos nasa loob ka na, ikaw yung Time Man of the Year. Kasi sige, may babayaran. Yung sa labas sa mga reception, di mo alam yon. Mamimili ka kung ilalagay ka sa loob ng champagne glass or Time Man of the Hindi Year ko ka. yun nabuta. Oo, racket yan dati, once upon a time. Kasi ilalagay talaga yung pagmumukha mo doon sa labasan, kita ng lahat. At ang pangit ng kuha mo, yung parang sinabugan ka ng flash na naka. Gabi nung kong Wala kang magagawa, kundi bilhin yun kasi ayaw mong nakabalan Okay. pagmumukha. Style pala yun. Anyway, okay, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo sa pagbabalik po ng Afternoon Delight. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Siya po si Miss Denise Tan. Siya naman po, si Mr. Lourdes Vera. Thank you for staying with us. Okay. Canlaon City, Negros Oriental is looking into declaring a state of calamity. That's after Canlaon volcano erupted Monday night. The full story from News 5 correspondent Gio Robles. Ito ang saktong kuha ng pagsabog ng Canlaon Volcano bandang alas 7 kagabi.
Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 6 na minuto ang explosive eruption ng Kanlaon na nagdulot din ng malakas na pagyanig ng lupa. Tanaw sa malayong makapal na asupre o abo mula sa Kanlaon na umabot sa 5,000 metro ang taas. Sinabayan pa ng kidlatang pagbuga ng abo ng Kanlaon, kaya ganun na lang ang takot ng mga residente sa paligid ng bulkan. Hello. Work fireworks, dili po. Bandang alas 8 kagabi nang itaas sa Alert Level 2 mula Level 1 ang status ng Kanlaon dahil sa tumitinding pag-alburuto nito. Bunsod ito ng mataas na level ng tubig sa crater o bunganga ng bulkan na nagresulta ng phreatic eruption o pagsabog ng usok o steam. Umabot ng 10 kilometro ang layo ng ibinugang abo ng bulkan na napadpad hanggang sa La Carlota City. Nabalot naman ng abo ang barangay Kabagnaan sa La Castellana na isa sa mga bayan na kapaligid sa bulkan. Higit sa 200 residente na ang inilikas sa La Castellana simula kagabi. Basi magliligid kuno ng dagko nga bato. Ang Di diak ingagaw mo kami. Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Kanlaon. Naka-standby naman ang PLDT at SMART sakaling kailanganin ng kanilang tulong sa signal. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Alright, mga kapatid, Dennis, at this point, makakausap po natin ang director po ng PHIVOX, si Dr. Teresito Bacolcol. Sir, maraming salamat po sa oras nyo, Katoto, Lord po, and Denise. Yes, magandang hapon po sa inyong dalawa. Opo. Okay, Sir Toto, balita ko na wala na raw masyadong activities na nangyayari ngayon ang bulkan, pero walk through po kami doon sa yung status alert levels ng volcanic eruptions po. Ano po nangyayari? Panganib level, alert level 1 at alert level 2. Ang Kanlaon ngayon ay saan bang level na siya ngayon, sir? Nasa alert level 2 ang Kanlaon volcano ngayon. We raised it from alert level 1. The volcano has been on alert level 1 for more than 4 years from March 11, 2020 until yesterday. So when we say alert level 1, low level of volcanic unrest. And then because of the eruption yesterday and for the past few days, dumadami yung volcanic earthquakes natin, we raised it to alert level 2, meaning moderate level of unrest. But since yesterday, hindi na po nasundan yung explosive eruption. But from 12 a.m. kanina to 12 noon today, nakapagtala po kami ng 43 volcanic earthquakes. So we're hoping na hindi na masundan yung explosive eruption yesterday. Opo. But we are closely monitoring Kanlaon case. Opo. Sir, ang nabasa ko po, sir, na since recorded history na 30 times pa lang or 30 times na nagkaroon ng explosions itong bulkan. Gaano ho ba kaiba, halimbawa kung kukumpara natin doon sa pinakamalakas noong 1902? Tama ho ba? Itong ngayon, Yes. sir? So actually 43 eruptions since 1866. And yung mga eruptions natin sa Kanlaon volcano ay basically just phreatic eruptions. Karamihan ito, phreatic eruptions lang. Except yung 1902, nagkaroon ng magmatic eruption na may low level of lava, low volume of lava sa dalisdis ng vulkan. But other than that, wala po tayong nakita pa na ibang magmatic eruption. And yung kahapon, we're still trying to figure out if it's magmatic eruption or phreatic eruption or a combination of both. May papadala kami ng mga tao sa field, titignan yung volcanic ash and susuriin kung ito ay fresh ba. So kapag it's fresh, is that may bago tayong magma, or if it's old, coming from the old materials that were spewed out last night. Katoto, since na-mention niyo po yung ashes no, na kokolektahin din at i-observe, na-mention din po kanina na umabot sa 10 kilometro. Tama po ba yung inabot ng abo? Just to clarify, sir, and to confirm, ano nga po yung areas na apektado ulit? And are we seeing several areas as well outside of that 10-kilometer range na apektado rin po? Yung umabot po sa Bago City, sa may La Carlota City, sa La Castellana, and Canlaon City. Yung iba dito, more than 10 kilometers po yung alayo. Sir, yung ganyan, yung nakikita po natin sa video, no, what do you call that? The fumes, yung humahalo po sa air, hanggang saan po yung reach niyan? Because I have been seeing
netizens post on different social media platforms na pati sa mga iba-ibang cities po daw, parang naamoy na nila yung kakaibang, Sulfur yun. kakaibang amoy, yung sulfur po na humahalo na sa hangin. Yes, depende po kasi yan sa prevailing wind directions. Kahapon, umabot po sa Bacolod City yung sulfuric odor. So, merong sa Baco City, Bacolod City, mostly on the western side. La Carlota, sa western and southern side. La Casillana, Murcia, and Canlaon City. Canlaon City is on the southern side. Oh, Katoto, this comes after several days lang di ba? Recently nabalita na nagpaparamdam din ng konti yung Taal. Yes, yung Taal Volcano, meron tayong pre-eruption noong May 16. Opo. Umabot ng merong 5 events sa Taal Volcano na range from 50 meters to 300 meters. Pero baka isipin ng iba, may mga connection to mga to. Wala. At walang connection na June din yung Pinatubo Eruption Anniversary. Pero Katoto, okay. Di ba at least okay ito na may mga ganyang pagpapalabas ang bulkan imbes na isang malaking malupit na mapaminsala, Sir Toto? Yes, mas maganda kapag ganito, from time to time nag-erupt siya, hindi naiipon yung volume ng materials na pwede niyang i-eject. Opo. So parang tao din yan na from time to time nagagalit kaysa isang tao na biglang nagalit lang. Yes. So that would be a total mayhem. Katoto, kung meron na pong mga ganito, no, nagpaparamdam ng mga volcanoes, ano naman po yung abiso, ano yung mga kailangan tandaan ng mga residente and nearby areas in case this happens? Again, ang paalala natin sa mga tao around Canlaon Volcano, na we-observe nila yung permanent danger zone, which is 4 kilometers from the crater of the volcano. Huwag pong pumasok sa loob ng danger zone, permanent danger zone, to minimize risk from sudden explosions like what happened yesterday. Pwede rin magkaroon ng sudden rockfall and landslide events. Okay. Sir, kamusta ho ibang minomonitor natin? At Taal, of course, nabanggit talaga. Yung Mayon, Bulusan, Hibok-Hibok, Pinatubo po. Ano pa mga status ito mga to so far, sir? Out of the 24 active volcanoes ngayon, 4 lamang ang may alert level. So, we have Taal Volcano, it's on alert level 1. Since July 2022, we have Mayon Volcano, that's been on alert level 1 also since March this year. And then Bulusan Volcano, which is on alert level 1 since October 25, 2023. And we have Canlaon Volcano, which is on alert level 2 since yesterday. And the rest po, the active volcanoes, alert level 0 po sila. Oo. Mga kapatid, sa mga interesado po sa mga bagay na ito, may website po ang FIVOX at nandun po yung mga monitoring, mga updates po sa mga nasabing mga bulkan na ito. Sir, maraming salamat po sa update ninyo. Katoto. Maraming salamat din, sir. Thank you po. Yan po ang FIVOX Director, Daresito Bacolcol. Mabuhay po kayo, sir. Okay, now here's a quick rundown of our other stories. More than 50 police officers of Bamban Municipal Station in Tarlac have been dismissed and will undergo retraining. The mass ouster comes a day after Bamban Mayor Alice Guo and 2 other local officials were suspended by the Ombudsman. That's in connection with the graft charges filed by the DILG over their supposed involvement in POGO operations. Tomorrow, June 5, Guo will face senators in an executive session. The Armed Forces of the Philippines denies that its troops aboard BRP Sierra Madre pointed guns at China Coast Guard personnel on May 19. The AFP notes its troops were, quote, on guard because of the CCG's provocative presence near the grounded warship. And Meralco is warning of a possible rate hike this month. The power distributor cites higher settlement costs and the implementation of the new feed-in tariff allowance. It adds that more expensive generation charges and the peso's depreciation might also contribute to the increase.
Now, from power to water, Maynilad also has a word of caution for its customers. The details from News 5 correspondent Shaila Francisco. Maynilad has issued a warning for its customers in the south not to drink water directly from the tap or even use it for cooking, particularly in certain barangays in Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Bacoor, Cavite, and Imus, Cavite. Around 159,000 homes are affected by this issue. One such home belongs to John Almerino of Barangay Almanza 2 in Las Piñas. This situation has led to additional expenses for them as they now need to buy mineral water for cooking rice. Lalo na po ako, ma'am, kasi po meron po akong amoebiasis. And then meron po akong bata dito sa loob ng bahay, which is medyo maselan din po yung tiyan pagdating po sa tubig. Ayoko namang sa risk yung health namin mag-ina. Baka naman mapagastos pa ako sa gamot. So what led to this issue? Maynilad explains that the quality of water in Laguna Lake has been affected by the onset of the rainy season. The water in Laguna Lake has become salty, which means it takes longer to clean at their water treatment facility. But if they prolong the process, some areas might run out of water, so Maynilad has not tightened the quality standards of the water. The water is actually clean, and you won't notice any difference in quality. But according to Maynilad, the quality of the water can be compared to well or groundwater with high mineral content. This might be noticeable when doing laundry because the bubbles disappear quickly during rinsing. Currently, it is slightly higher than the standard set by the Philippine National Standards for Drinking Water. Actually, hindi siya masama inumin, pero we'd rather be on the safe side. The Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office is investigating the quality of water in the affected areas served by Maynilad. Maynilad is supposed to provide potable water 24/7 to its customers. So this is not potable water. So we want to understand the situation. This is seasonal. This happens every year. So they should have been ready for this. At present, the MWSSRO has given Maynilad 3 days to address the water quality issues in some areas it serves. If the issues are not resolved within that time frame, appropriate fines might be imposed. Shaila Francisco, WR1 News. All right, Denise, here's another story. No, kung lumabas ito ng panahon ng lockdown, all lose our minds. Wawala tayong lahat sakali screaming for blood. Ito, former Health Secretary Francisco Duque claims it was ex-President Rodrigo Duterte who ordered the controversial transfer of COVID funds from the DOH. Remember this? This report from News 5 correspondent Marian Enriquez. Former Health Secretary Francisco Duque III faced today's House budget hearing for the DOH. Part of discussions centered on the DOH's transfer of 47.6 billion pesos to the Budget Department's Procurement Service Office back in 2020. Lawmakers questioned why the transaction did not have a memorandum of agreement between the two agencies. Duque said apart from an executive and administrative order, the budget transfer was green-lighted by then President Rodrigo Duterte. Ito ay inauthorize ni former President Duterte. Tama? In his public pronouncements, the transfer was done because of the public health emergency which he declared sometime in March. Ito po kasing decision na ito based on the recommendation of the IATF, NTF. I would like to reiterate that it is within my authority to effect the transfer because of the public health emergency where there were no enough CSEs, PPEs, and other COVID pandemic supplies. Representatives also questioned the move to classify PPEs or personal protective equipment as commonly used supplies. It's true that we had asked the GPPB if they could consider as common use supplies and equipment the list of life-saving COVID-19 CSEs and other materials. So it was the PSDBM, or not the PSDBM, but the GPPB that eventually granted
our request that And this that is in writing, Yeah, I think Secretary? it is in writing. I will look into this, Madam Chair. I And think this could you is kindly submit in that letter writing. to the And- committee? Yes, Madam Chairperson. This did not convince Solicitor General Maynardo Guevara. Ang one legal question dyan ay makaklasify mo ba na commonly used items, yung mga gamit na yan to combat the pandemic, no, COVID-19. Can they be classified as commonly used items na po pwede mong ipasa sa PSDBM? So that's a very critical question, no? However, you can also argue that we are dealing with a pandemic. Probably the DOH felt that itong mga PPEs, yung mga test kits can be classified already as commonly used items in the context of a pandemic. So probably yun ang magiging legal issue, if at all, that it will be questioned before a court of law. The House committee hearing now opens up Duque to further scrutiny after the Office of the Ombudsman filed graft charges against him and former Budget Undersecretary Christopher Lau last month for the said transfer of funds and procurement. The former health chief is currently appealing the graft charges. The Committee on Appropriations, meanwhile, will continue its hearing on June 13. For News 5, Marian Enriquez, we are One News. Hanggang alas 3 pa po kami, kaya dyan lang kayo. Magbabalik ang Afternoon Delight, so keep it here on One News. June 4th, 1989. In Beijing, Chinese army troops stormed Tiananmen Square to crush a pro-democracy movement. Hundreds, possibly thousands, are killed in the crackdown, damaging Communist China's reputation in the West. 1942, a turning point during World War II in the Pacific as the Battle of Midway begins. That's where the U.S. Navy defeats the Japanese fleet nearly 6 months after Pearl Harbor. 1896, in Detroit, auto pioneer Henry Ford makes a successful pre-dawn test run of his first horseless carriage, called a quadricycle. 1783. In France, it's up, up, and away for the Montgolfier brothers as they publicly demonstrate their hot air balloon for the first time. With no passengers on board, the balloon stays aloft for about 10 minutes, landing about 1.5 miles away. Watching Afternoon Delight. Ako po si Denista. At ako naman po si Lourdes De Vera. Ito, good news para sa teachers. Finally, President Bongbong Marcos has approved the hike in the annual allowance of public school educators. News 5 senior correspondent Maricel Halili tells us more. Kapos na nga ang kita, abunado pa. Yan ang madalas na reklamo ng mga public school teacher dahil sa kulang-kulang na school supply sa mga paaralan. Bilang tugon, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Sa ilalim ng batas na ito, magiging 10,000 piso na ang teaching allowance ng mga guro mula sa kasalukuyang 5,000 piso.
They have willingly taken on the burden of having to spend their own money on classroom supplies to aid them in teaching. They embrace this wholeheartedly as their responsibility, as part of their duty as teachers, as part of their vocation. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. Pero sa susunod na taon pa nila ito makukuha kapag naipasa na ang 2025 General Appropriations Act. Exempted ito sa income tax dahil gagastusin din naman ito ng mga guro para sa teaching supplies. Teachers teach because they feel they have to teach and they want to teach. And that's why we must give them the support so that they are allowed to do precisely that. Kapansin-pansing absent ang kalihim ng Department of Education na si Vice President Sara Duterte. Pero present sa signing ceremony ang mga lehislador na sumulat ng batas. Tagumpay sa mga teachers na talagang walang sawa for 13 years na nagkampanya, na naglabi, talagang gumawa ng iba't ibang mga creative na pamamaraan para mapansin itong ating panukalang batas na ito. So ito po ay sa inyo, you deserve it. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. Right, usapang weather naman tayo, Denise. According to Pag-asa, Luzon and Visayas will be experiencing rains starting Thursday. Pero maibsan kaya niya na ang humidity, yung alinsangan, parang kagabi at kanina. Bakit kaya tag-ulan ay mainit pa rin? My God, ang sagot mula kay Mobile Journal Francis Orsho. Nito lang nakaraang linggo nang magpaulan ang bagyong Aghon. Yan din ang naging hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Yun nga lang, kapansin-pansing mainit at maalinsangan pa rin, lalo na sa tanghali. Sa katunayan, pumapalo ng 4 na po ang lugar sa bansa na nakapagtatala ng Danger Level Heat Index o higit 42 degrees Celsius. Kabilang na ang Metro Manila. Pero may paliwanag daw dyan ang Pag-asa. Nagkaroon tayo ng monsoon break, no? After kasi ni Typhoon Aghon, nagkaroon naman ng tropical depression dito sa gawing West Philippine Sea or sa South China Sea. Yung habagat na flow ay dumugtong sa kanya and hindi siya umabot dito sa ating bansa. Dahil dyan, mas nangibabaw ang epekto ng easterlies. Ito ang weather system na may dalang mainit at maalinsangang hangin mula Pacific Ocean. Dagdag pa ng Pag-asa, base raw sa internal memorandum ng ahensya, sa tuwing nagtatag-ulan ay dapat humihinto na rin sa paglalabas ng heat index data ang Pag-asa. Sa ganitong panahon kasi, dapat ay mababa na ang epekto ng init sa ating katawan. Pero iba raw ang nangyayari ngayon. Dapat kapag nag-onset na tayo ng rainy season, mag-stop na rin tayo na mag-issue ng heat index information. But given yung situation, na nagkaroon nga ng monsoon break and then mainit pa rin yung na-experience in some areas. Inaasahan namang 45 lugar sa bansa ang aabot sa Danger Level Heat Index ngayong araw. At magtutuloy-tuloy raw yan bago ang muling pagbabalik ng hanging habagat sa Huwebes o Biyernes. Habang tayo ay nagtitiis pa sa init, mainam na maging handa at alerto na rin tayo sa epekto ng tag-ulan. Lalo na't may nagbabadyang La Nina na sobra-sobrang ulan naman ang inaasahang mararanasan. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Ayun, konti na lang. Pero Denise, di ba? Ito, butchi. Alam mo yung term na, yan ang pinuputok na butchi mo. Oo nga, bakit ba? Part ng digestive system daw supposedly ng manok. May butchi ba tayo? Ewan ko. Pero sigurado ko meron tayong isaw. Ito na po, I saw the signs, afternoon delight. Paki-up po ang prompter, please. Afternoon delight viewers have seen the signs. Ito ang kanilang mga contributions. O galing sa kaibigan ko si Miro Abala, ang ATM wala ng laman, kaya ito ay... Pasok! Pag hindi po, yan! Ito ay... empty. Empty. Naintindihan mo naman, Ako diba? basta, naniniwala ako, basta nagkaintindihan tayo. Yes. Pwede na, tawid. Imbes na full, empty. Ito, na-confuse naman ang Afternoon Delight viewer na si Leonard Jake Zari Climaco sa mga nakita niyang signs. Una, no loading and unloading signs sa tapat ng smart loading station. So, pwede ba o hindi? Pangalawa, kanino kaya galing ang tanong na
Bawal ba magtapon dito? Sabi ni Leonard, ang dalawang ISO entries niya ay nakita niya sa Pandi, Bulacan. So, tanong ba yan o declaration o warning? Oo. Bawal ba magtapon dito? May question mark ba? Walang question Walang mark. question mark Oo. pala. So, hindi tanong yan. Baka gusto niya, tanong mo muna sa sarili mo bago mo bitawan yung basura. Oo. Alam mo, magandang philosophical insight. Bawal ba dito? Tapos pag naisip Yes. mo, parang bawal, uwi mo na lang yung basura mo. Ganun. Examine your conscience. Ika, tama yan. Or, sarcastic siya na nang-aasar. Pwede. Bawal no? ba magtapon dito? Ay, Diba? gusto ko yun. May expression pa. Galit. Okay, last sign naman natin is from our viewer na si Celedonio Maglaya. Lalaki, ang translation ay male. Babae, translation, tama palagi. Agree Gets ka mo ba yun? Mali at tama. Oo nga. Oo. Male, pero mali. Oo. Galing kanina yan? Galing kay Celedonio Maglaya. Yan, oo. Ang lalaki ay mali. Ang babae, tama palagi. Agree ba kayo dyan? Pagtanggol na naman ang lahi ninyo, ang uri ninyo. Ang sagot dyan ay, Ano? oo, tama kayo palagi. Okay, good. Kung may makita pa kayong mga signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. And that will do it for us dito po sa Afternoon Delight this Tuesday, June 4. I'm Denise Tan. Until tomorrow, 2 p.m., ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon.